Nanawagan ng Department of Foreign Affairs sa mga Pilipino sa Lebanon na samantalahin ang pagkakataong lumikas sa gitna ng tumitinding tensyon sa nasabing bansa. Yan at iba pa sa ulat ni Soo Jin Kim. Pinayuhan ng Foreign Affairs Department ang humigit kumulang 11,000 Pilipinong naninirahan sa Lebanon na tumugon sa panawagan ng pamahalaan na lumikas na. Sabi ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega, tuloy-tuloy pa rin ang voluntary repatriation services ng gobyerno at iniimbitahan niya ang lahat ng mga interesado na samantalahin na ito habang bukas pa ang mga paliparan. Gagasusin namin kayo at bibigyan ng reintegration program kung nandito. At sana tugunan nyo yung tawag namin, no? Kasi hindi namin magagarantiya inyong kalikasan o inyong katiwasayan, ang ganyong safety kapag nagkaroon ng gera at sana hindi umabot doon. Sa ngayon, mahigit 700 Pilipino ang naghihintay na lang ng kanilang exit clearance para makaalis. Nasabat ng Bureau of Internal Revenue ang mahigit 5,000 illegal na vape products sa kanilang pagsalakay sa Philippine Vape Festival 2024 kahapon. Sa pagbubukas ng nasabing festival, natuklasan ng BIR Illicit Trade Task Force na ang lahat ng vape products na nakadisplay at inaalok sa festival ay walang kaukulang internal revenue stamps. Tiniyak naman ni Finance Secretary Ralph Recto na magkakaroon ng sapat na pondo ang mga benepisyo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ngayong taon, kahit na ililipat ng gobyerno ang excess funds nito. Ayon kay Recto, ang mga pondong kukunin ng pamahalaan ay hindi magmumula sa kontribusyon ng mga miyembro, kundi mula lamang sa subsidiya ng gobyerno. Soo Jin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.